All right, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially at the other side, those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On diary entry number 895, January 23, 1937. I did not feel like writing today. Then I heard a voice in my soul. My daughter, you do not live for yourself, but for souls. Write for their benefit. You know that my will as to your writing has been confirmed many times by your confessors. You know what is pleasing to me. And if you have any doubts about what I am saying, you also know whom you are to ask. I grant him light to pronounce judgment on my case. My eye watches over him. My daughter, you are to be like a child towards him, full of simplicity and candor. Put his judgment above all my demands. He will guide you according to my will. If he doesn't allow you to carry out my demands, be at peace. I will not judge you, but the matter will remain between me and him. You are to be obedient. Enero 23, 1937, parang hindi ko nais na magsulat ngayon. At narinig ko ang tinig na ito sa aking kaluluwa. Aking anak, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo kundi para sa mga kaluluwa. Magsulat ka para sa kanilang kapakanan. Magsulat ka, alam mo na sa aking kalooban, kaugnay sa iyong pagsusulat, ay maraming ulit ko nang kinumpirma sa pamamagitan ng iyong mga kumpesor. Alam mo kung ano ang nakalulugod sa akin. At kung mayroon kang mga pag-aalinlangan sa aking mga sinasabi, alam mo rin kung sino ang tatanungin. Binibigyan ko siya ng liwanag upang ipahayag ang katwiran sa bahagi ko. Nasa kanya ang aking mga mata. Aking anak, dapat kang maging parang isang paslit sa pakikitungo sa kanya. Puno ng kapayakan at katapatan. Ilagay mo ang kanyang katwiran sa pinakauna sa lahat kong mga utos. Gagabayan kanya ayon sa aking kalooban. Kung hindi kanya pinapayagan na gawin ang aking mga utos, pumayapa ka. Hindi kita huhusgahan. Subalit mananatili ang bagay na iyon sa pagitan naming dalawa. Dapat na maging masunurin ka. Ito yung mga times, no, na parang tayo pag nagpo-procrastinate din. Yung tamad na tamad tayong gawin ng ibang mga bagay. Siguro dahil pagod na tayo, siguro dapat bored na tayo, no? Bagot na sa buhay. Yung pare-pareho lang, paulit-ulit lang ang ginagawa. So, there are times, ganun din tayo. Baka nga, mas madalas pa tayong tamarin kaysa kay Faustina. But it happens. And procrastinating is one of the capital sins, no? Sloth. Kasi pag tinatamaan tayo ng ganyan, no, ng katamaran, diyan pumapasok yung evil ones. Sasamantalahin nito yung katamaran natin para magpunla ng hindi mabubuting bagay sa ating isipan. So parang magtatanim siya ng doubt, no? Yung pagdududa. Minsan, yung iisipin natin, ayoko na nga, maglalaylo na ako. So yun yung mga
times na nangyayari malamang sa atin. Swerte natin kung katulad ni Faustina, pag ganyang may mga ganang pakiramdam, eto na si Jesus, no? Ready to tell her anong dapat niyang gawin. Pupunahin siya. Iko-correct, no? Pero tayo, because we are not very much connected and sensitive to the divine, napapabayaan lang natin yan. No? Mas naririnig natin yung tinig ng tukso kaysa dun sa tinig ng bumangon ka, mayos ka. Maraming kaluluwang naghihintay sa'yo ngayon, no? Minsan ganun. Hindi natin nararamdaman kasi nga mas nangingibabaw na yung katamaran on our part. Pero ang sabi ni Jesus kay Faustina, sabi niya, abay hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Eh kung ikaw itinakda, no? Isipin natin ganito, no? Halimbawa, ikaw si Faustina, no? Tinakda ka talaga. Even before you were born, pinili ka na eh. Tapos, may special graces kang natatanggap. O halimbawa, hindi na lang gano'n, no? Halimbawa, nasa isang magandang position ka. Na powerful position. Leader of something. Or you are in a key position, may resources ka, meron kang machinery. No? Like, for example, yung mga politiko, no? Or yung mga mayor, ganyan, nanalong politiko. So, if you are in that position, tapos inisip mo, no? Yung pumasok, ayokong umattend ng session. Mga ganun ba, no? Ayokong umattend dyan sa ribbon cutting na yan or anything dapat niyang pinupuntahan. Or ayokong aprobahan itong ano na to, project na ito. Natamad na ako dyan. So, imaginein mo, how many souls will be affected by your procrastination? If you are in that position, you have the resources, you have the machinery. Or halimbawa, if you are the coordinator in your, ganun na lang kasimple or kaliit, if you are the coordinator in your parish, sa Divine Mercy Apostolate in your parish, tapos tinamad ka, ikaw mismo, hindi ka umattend ng meeting, ikaw yung coordinator, ikaw yung wala, tinamad ka, nagpunta ka sa outing, na-prioritize mo yung outing over your members who are waiting for you, kasi meeting nyo ngayon. So, anong mangyayari? Di malamang walang mapag-uusapan. So, yung parang, natamad ako tinatamad akong pumunta dyan Paulit-ulit na lang, ganun na lang naman lagi. So, kung ganun ang feeling mo, but there must be something that you need to correct in yourself. Kung bakit ka nabobore, kung bakit ka naiinip, naiinis, kung bakit ka nagsasawa. You have to think. You can ask your fellow coordinators, do you feel the same way? Ano bang pwede natin gawin? Always have someone to walk with you in the path. Yung lagi kang may kasabay sa paglalakad. Kasi kung mag-isa ka lang, walang ano na. Sa mga times na madadapa kasi nung tutulong sa'yo, mag-isa ka lang. Kasi you really have to walk with someone else. Para mabadapa ka man, someone will lift you up. Of course, Jesus is with you, kaya lang, syempre, isa hindi naman tayo ganun ka-connected. So you take someone with you in walking the path. Again, when this procrastination attacks you, think of it. Jesus is telling you, you do not live for yourself alone. Di ka lang nabubuhay pa sa sarili mo. Kay Faustina nga, not even for yourself alone Ang sabi kay Faustina, you do not live for yourself. No? Tayo pwedeng ano pa sabihin niya, you do not live for yourself alone. Di ka lang nabubuhay para sa sarili mo lamang, kundi para sa ibang kaluluwa. With Faustina, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo, kundi para sa mga kaluluwa mo. Kaluluwa. So, it is really complete detachment from the self.
Whatever the self pleases, desires, no, patay na yon, pinatay na yon. You are not connected with yourself. You are not attached with your desires. Parang ganun, no? Kalimutan mo ang sarili mo sapagkat nandito ka para sa mga kaluluwa. So, that's a big task. Tayo, meron pa tayong leeway para sa sarili natin. So, pwede ka pang magpaspa, no? Pwede manood ng sine, pwede kang magbiyahe-biyahe pa, no? Mag-tour. Hindi pa yan pinagbabawal sa atin. Hindi katulad ni Faustina, lahat yan kinalimutan na. Sa atin, we are allowed to do those things pa. Hindi pa tayo inaano dyan, no? Sinisita. Hindi tayo sinasabihang, ops, hindi ano yan, hindi yan makabubuti para sa mga kaluluwa. So we need to, ano pa, no? Kumbaga sa sarili natin, pinapayagan pa tayo na kung ito yung makatutulong sa atin para bumalik yung sigla natin. Yung energizer ba, yung parang pag inip na inip ka, kape-kape ka lang, no? Taka sa lugar na makapagbibigay sa'yo ng kapayapaan. So, okay na yun, di ba? Then, you regain your boredom, you regain your, ano ba, lost strength, you regain your faith and trust. No? Ganun lang. So, kung gusto mo halimbawa na, pupunta ako sa ganitong simbahan, no? Kung naghahanap ka ng kapayapaan, go. Kay Faustina, hindi pwede yun. Kasi nasa loob lang siya eh. Or in this case, nasa hospital siya. She cannot really go out. So, ganun, no? Whenever we feel like yung bumangon, alas 3, tinatamad ako. Ganun yun eh, no? Ako nga, wala akong choice. But that is good for me. Kasi, obliged akong bumangon talaga. Imagine pag hindi ako bumangon. Imagine nung, well, yung mga instances na hindi ako nakakasali sa Zoom is because parang couple of times, no, na hindi nagising. There was no intention. But, imagine niyo if I would do that every now and then, once a week or twice a week, hindi ako sisipot, no? Sa tingin ko, okay lang yan, 30 people lang naman yan na nag-iintay, no? Eh, hindi ganun eh. Kasi 30 souls should be treated as important as 100 souls or the souls all around the world. Malaking bagay yung meron kang nanonourish na 30 souls every day. Why? Because these 30 souls will also be able to nourish a couple or 5 more souls. 'Di ba? O, marami sa inyo. May mga, kumbaga sa networking, no? Merong mga inaalagaan na mga kaluluwa rin, pinagdadasal araw-araw. O even if this only concerns about your family members, mahalaga rin yun. If there are 4 people in the family that you nourish with your spiritual nourishment, you are also able to nourish 4 of your family members. So imagine the multiplicatory, or imagine the exponential effect of me nourishing 30 souls every morning. And these 30 souls would be nourishing 4 souls or 5 souls on their wings, no? So, 5 times 30 is 150. Hindi na biro yun. And then, yung inyong mga anak in your network will also be nourishing 1 soul, kahit isa lang, di ba? Kasi, syempre, habang bumababa, konti lang kasi ang commitment halimbawa ng inaalagaan mong soul, isa lang ang kayang alagaang soul, so that would be 150. So, 300 na. For just 1 day, we are able to save 300 people. So, ano yan? We can never really underestimate. But I'm not saying na
Di kayo nakabangon, pinabayaan niyo ang mga kaluluwa, no. It's just that, sinasabi ko nga sa inyo, you are not obliged to wake up the same as I do. But if you do, no, katulad nila Sister Leia, Sister Sally, Sister Emma, it's really regulars. Madalang umabsent yung mga yan, kaya marami na yung marami na rin yung naiipon, na de-deposit na treasures. Mayaman na yung bank account nila in heaven. Just by waking up every 3 o'clock in the morning and praying for a lot of souls. So, kung di mo kayo katulad nila, for those who are in Facebook, no, by the way, sa the hour of 3, yung doon nakatune in. Regular din yung mga yan. No? There are at least 10, at least 10, no? Talagang constantly would wake up every 3 o'clock just to pray for souls. Ang laking bagay. We cannot really underestimate. And if there were times na hindi nakakabangon, okay lang po yan. Do not feel na parang nakokonsensya ka, no? Hindi ganon. You do not have to feel like that. You just, parang bumawi ka na lang. Kung ano dapat mong ginawa, hindi mo nagawa ng 3 a.m. Then, bawi ka. Simba ka. Sa pagsimba mo, di doon mo ituloy yung pananalangin mo. Wala po tayong doon, no? Problema doon. So, ang malaga, ginagawa natin yung ating tungkulin na magligtas. Because the mission of Faustina, ang kanyang mission, no, na magdala ng mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Yun na rin po kasing mission natin. Hindi mo pwedeng sabihin, regular ka na nga ng 3 a.m. eh. No? Wag nating sabihin yung mga devotees sa mga parokya na hindi nagti 3 a.m. I mean, if you would compare yourself to them, medyo advanced na kayo. Imagine, every day you receive the grace, you hear the diary, no? Naririnig mo yung diary eh. Kasi marami naman sa mga nasa baba, dun sa ating mga members sa parishes, hindi naman nagbabasa ng diary yan. Una, wala tayong Tagalog na na diary. Yun ang isang problema, no? But during 3 a.m., meron tayong Tagalog translation. And if you are attending every 3 a.m., you get to hear the diary entries. 895 na tayo. Imagine niyo if you started with me on day 1, you have read 895, parang ganun, no? You have read 895 entries from the diary. More than half na po yan ng diary. Which, on your own, you cannot do. Ako hindi ko kayang gawin. Kung ako mag-isa, no? It's boring po talaga, no? Kasi sinubukan ko na yan dati. Wala akong motivation to read it. Tapos wala akong maunawaan. Nung una ko yung binasa, no, naka ilang pages na ako, pero ganun lang. Parang nakinig ka ng isang bagay na dumaan lang sa tenga mo, lumabas sa kabila. No, but this time, dahil ako yung gumagawa every day, I read it, I make reflection. So, mas naintindihan ko po yung diary. Hindi ko pa ito master because we have only 895. Pero, na siya, no? Ang laking bagay na. Kumbaga, nagkakaroon ako ng mastery because every day, meron akong constancy of doing this. So, kayo din na nakikinig, no? Napaka-blessed. No? You have the gift or you have the opportunity na wala dun sa mga hindi nagti 3 a.m. In the case of the diary, kung paano natin naririnig at nababasa. Basta nakikinig kayo, hindi kayo natutulog. Baka naman pagdating na ng diary reading, tulog na kayo after the chaplet, no? And then naka-on na lang kayo sa Zoom, pero ang totoo ay yung mga consciousness ay nasa na, alapaap na kasi tulog na kayo, naglalakbay na kayo, no? So if you are consciously paying attention in the reading, then get something about it. At paano tayo nagliligtas ng kaluluwa? Every 3 a.m., we
pray for souls. Yun yung ating contribution. Of course, when you also do your work in the parish, kung nag-hold kayo ng mga enthronement, kung coordinator kayo and you're leading your flock, if you are attending novena once a week, if you are doing the chaplet, no, ibang bagay yon. I'm only referring to you attending the 3 a.m. If you also are doing other things outside this 3 a.m., well and good. But again, you already have the advantage kasi first thing in the morning, you already receive the grace. Yung awa ng Diyos, natanggap na nating lahat. Dala-dala na natin yan sa buong araw.